ganun pala kalaki yung tiwala sa akin ng Diyos. Kasi to look after a kid na may special needs, iba eh, sobrang challenging eh. Hello, so today in this video, we're talking to Mia, dad of 3, one of which, Jose, has autism. Brad, magandang tanghali. Magandang tanghali, kuya. So, diretso na tayo, no? Straight to the point. So, tell us about Jose. Tell us about your son. It's Jose is our first kid, no? Was born Siya in yung panganay, no? 2016, September. But when nung pinanganak siya, actually nasa Saudi ako. Oo. So, lumaki lang siya initially kasama mom niya. Then, Sa Saudi to? hindi, sa Pilipinas. Pilipinas. Then, after 2 years, bumalik yung wife ko sa Saudi. And iniwan namin siya muna sa parents niya Sa Pilipinas. sa Pilipinas. Like, almost 2 years din. Okay. Halos nung iniwan namin siya. Uh-huh. Then, after lang nun, nung time na yun, actually, before pa umalis si Mrs., umalis yung wife ko, bumalik sa Saudi, may sinasabi na siya sa akin eh. Okay. May nanonotice na siya. Nung Ayun. first 2 years pa lang ni Jose. So, nanonotice niya, naumpisa na niyang manotice. Kaya lang, syempre, parang initially, ang respond ko parang in denial ka pa eh. Denial. Oo. In denial ka pa na parang pero talagang sinasabi na sa akin ni Mrs. na parang may something wrong. So, yun nga. Tapos hindi ko rin naman kasi manotice. Kasi nga, nasa Pilipinas siya, nasa Saudi ako. Then, limited yung time namin na manotice na umuwi lang ako actually, nung pinanganak siya, hindi pa ako umuwi nun. After 4 months pa, pagkapanganak niya. Then, that's the first time I've been with him. And then, umuwi ako after a year para magbakasyon. So, hindi ko pa rin na-notice yun. Kasi, mahirap ma-notice eh. Kasi kung nandun ka lang for a month, parang, hindi mo naman talaga makikita kasi mas parang ma-overshadow ka ng emotion mo na yung giliw mo na makasama lang. Pero hindi mo talaga manonotice unless ikaw talaga yung mag-look after. Pero alam mo na sabi ng misis mo. Sinasabi na ng wife ko, pero yun nga, parang sa akin, sabi ko, I still give him a chance na parang, hindi naman siguro. Parang delay lang siguro, ganyan. So, yun. Sinabi ko rin yan. Yun. Actually, siguro, na rin no? Parang sa una talaga, mahirap. Although, nasa medical field tayo, pero para sa una, as a dad, o as a parent, parang in denial ka muna talaga, nandun talaga eh. Anyway, part naman talaga yun no? Denial, yun yung unang part ng ng grievances eh. So, yun nga. Sinabi, nung nasa amin na siya, nung after a year, trinay namin isama siya papuntang Saudi. Okay. Doon na. Sabi ko, oo. Sinabi ko na-notice ko na. Kasi, So, anong napansin mo? tawag dito, hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagsasalita siya pero one syllable. Very limited. Dada, mama, yun lang halos, pero bibihira pa. Tapos, ang una pa is, hindi siya nagre-respond sa name niya. You have to call him many times bago siya mag-respond. Ilang taon siya nito? Around 2.5 to 3 years. Hindi talaga siya, I mean, tawagin mo siya, wala. Tawagin mo siya ulit, wala. Unless na lang kung minsan kailangan mo siyang i-touch o kailangan mong ikunin yung attention niya mismo. Pero by calling his name, hindi talaga. Doon, nung nakasama. Tapos, pag nagtatantrum siya talagang very, talaga, hindi siya talaga Mapacify. mapacify. Hindi mo makokontrol. Mahirap i-please, mahirap, hindi katulad ng ibang bata na bigyan mo ng candy, tatahimik. Siya hindi eh. Kung anong gusto niya, yun yung gusto niya. And hindi mo siya,
I don't think na yun yung attitude niya o hindi ko rin kasi maisip kasi mga bata na naintindihan ba niya talaga Oo. kung ano yung sinasabi ko. Kung ano ba talaga. Parang gano'n. So, Ngayon, hindi na candy ang binibigay, telepono. oo, exactly. And actually nun, Candy yung telepono, actually, yun din, telepono din eh. Oo. Telepono. Pero kasi, yun nga, telepono. Pero ako naman kasi, umpisa pa lang against na ako sa gadgets for kids. So, as much as possible, hindi ko siya binabribe ng gadget. And alam mo yun, para mag-behave siya ng maayos. Hindi ko binabribe. Kasi kahit naman walang autism siguro hindi ko talaga ini-introduce. Hindi ko talaga ini-introduce. I will bribe my kids with foods, but not with, not with toys or stuff. So, Saan siya na-diagnose? Sa Saudi? Hindi. Before kami pumunta dito, to start with, actually, 2 years, 2 years and a half after niyang galing Saudi, after niyang mag-visit sa amin sa Saudi. So, parang na-convince na ako ng misis ko. I mean, nakita ko na rin talaga na, oo, may problema. May something dun sa anak ko. So, ini-start na namin siya ng therapy. Saan to? Sa Pilipinas Sa na. Pilipinas, okay. So, yun na. Kasi, para sa akin, once na na-start mong i-accept, mas maganda. Mas mapapadali yung pag-approach nyo, yung treatment, o mas madali yung ma-address yung problema. Once na na-accept nyo na. So, sa amin, para sa akin, na-accept ko na agad talaga na may problema, may something sa anak ko. So, nag-agree kami, therapy. In-start na namin ng therapy kahit walang diagnosis. Nag-ano na kami, nag-SPED, saka OT, yung occupational therapy. Nag-start na kami doon. Then, while waiting for the doctor, yung diagnosis sa neuro. I'm child psychology actually. Sa Pilipinas. So, kasi it takes time eh. It takes time. Actually, nung una, akala ko parang may hirap kami humanap ng doktor. Pero actually, hindi mahirap humanap ng doktor. Mahirap humanap ng schedule. Para sa doktor. Saka mahirap humanap ng pambayad sa atin. Yung pa yung isa. Pero, bit challenging. Pero kasi noon una, isa pa lang naman si Jose. So, all out ako. Kayod, bayad. Padala sa Pinas, pambayad. All out ako. So, yun nga. Basta para kay Jose. All out. Walang tipid-tipid. Kasi kaya ka nga nagtatrabaho para sa anak mo, para sa pamilya mo. So, bakit mo titipirin? Bakit? Saka, help yan eh. Unang-una, yan yung magiging parang pinakang puhunan mo, investment mo in the long run. Parang So, yun. Tapos, nung naghahanap kami ng doktor, yun din yung medyo challenging sa Pilipinas. Naghahanap kami kasi mahirap talaga siya. Matagal siya bago may schedule kasi private na to. Private na to, kuya. Private na siya. Kasi, to think na parang hindi naman siya, parang hindi ka aware eh. Hindi kami aware na maraming kaso ng ganito na pala. So, nung naghahanap pa lang kami ng doktor, doon namin na realize na marami talagang siyang cases na na may ganitong kaso talaga sa Pilipinas na dumadami siya. Kaya sobrang hirap din humanap ng schedule at ng doktor na na titingin. Okay. Then, yun. After naman nung nakahanap kami ng doktor, which is 4 years old na si Jose, ang sabi sa amin ng doktor, I will not diagnose him straight away as autism. Kasi parang he will still give him a chance. Kasi 4 years old pa lang siya. Yung brain development pa niya is hindi pa talaga fully developed for a kid. So, it's better na to have a definite diagnosis ayon sa doktor after 5 years old. So, if 5 years old na siya and ganun pa rin yung behavior niya, that's the time only that they will say that it could be autism. But at that time, what they told us is like
neurodevelopmental delay. Mhm. So, yun na. Doon na kami nag-umpisa. Pero, yung therapy, treatment, diretso lang. Okay. Diretso lang. Hindi namin kasi yun din naman yung sinabi niya. Mhm. Na, diretso mo lang, kasi malaking kung may improvement na iibigay, bakit hindi? Mm. Idiretso nyo lang. So, diretso lang kami. So ngayon, 3 ang anak mo, no? Mhm. At that point, nung dumating yung pangatlo mong anak, may diagnosis na kayo, alam nyo na. Mm, Di ba? Dito na pa siya. hindi. Hindi pa namin alam. Oh. Kasi dito na si Jose na-diagnose ng autism. Oo nga. Before kami umalis ng Pilipinas, hindi pa siya talaga na-diagnose. Hindi pa na-diagnose, pero alam nyo na. Alam na. Alam na this. Alam na this. Oo. Alam So na this. dito yung nakuha niya yung official diagnosis. So, nag-move kayo sa bagong bansa. Paano kayo nag-adjust sa family? Ngayon, 5 na kayo. Maraming adjustment. Hmm. Especially kung sobrang dami. Especially as a dad and as a mom for my wife. Hmm. Sobrang dami niyang adjustment. Ano yung pinakamabigat? Pinakamabigat na adjustment siguro is yung pasensya. Hmm. Yung pasensya. Hmm. Kasi sa lahat ng aspeto Hmm. kasi hindi biro na una na mag-alaga ng bata. Kahit normal na bata, unang-una mahirap mag-alaga eh. Hmm. Ano pa kaya yung yan? Special May needs. special needs. Tell me about it. Kasi una, i-figure out mo kung naiintindihan ka talaga niya. Mhm. Tapos, in response, kung na-gets niya yung sinasabi mo, hindi naman straightforward yung feedback nila. Mhm. So, kailangan mo rin i-figure out kung ano yung gusto nilang sabihin sa'yo. Oo. Through their own language. How they Through their own... communicate. Exactly. Kasi, initially, pagdating ni Jose dito, hindi talaga siya nagsasalita pa rin. Wala pa rin kaming makuha na words. I mean, 2 syllables siguro. Mhm. Daddy, Mhm. mommy, no, yes, Mhm. food, yun lang. Ouchie, Mhm. yun lang. Yun lang yung nakukuha namin, pero hindi pa rin ganun ka-clear. Mhm. More on behavior, on how he respond sa mga ginagawa namin. Oo. So, yun. Yun yung yun yung pinakamahirap. Tapos, yun nga, pasensya. Kasi you have to look after 3 kids. And yung isa may special needs. Yung adjustment ng mo, di ba? O Yung response mo sa 3, iba-iba sa 3, yan. lalo na may baby pa kami noon pagdating dito. Tapos, ina-expect mo na medyo magiging independent na siya. Mhm. Pero hindi pa rin talaga. Hindi pa kaya. But he's learning on his own pace. Yun lang. Yun lang yung kagandahan. He's learning on his own pace, and you just have to wait. Hindi mo kailangang madaliin. Kasi once na parang mas pinupush mo siya, parang mas lalo siyang nagiging Resistant. o lalong mas hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Kasi nararamdaman niya yung pressure. Mhm. Yun. So, gusto mo siyang mag-respond base sa base sa anong tawag dito? Yung alam mong speed ng response, di ba? Yung base sa'yo. So, yun nga, malaking adjustment yun. So, nandito na kayo, no? May diagnosis na, you're at peace with the diagnosis, alam mo na. So, ano yung experience mo rito sa bansa na to, accessing yung services para sa special needs, knowing na hindi ka pa, wala ka pang indefinite leave to remain, wala ka pang access sa public funds? Actually, initially, parang medyo doubtful kami. Kasi yung unang napuntahan na school ni Jose, parang hindi pa namin naramdaman yung support eh. Pero hindi pa kasi namin kabisado yung Sistema. Yung sistema, yung proseso. Ngayon, nung lumipat siya ng school, which is yung mas malapit sa amin, doon kami very na, sorry, pre. Doon kami medyo na doon kami mas na-amaze.
sa support ng gobyerno, Mhm. ng government Mhm. when it comes to to Jose. Sobrang binigay nila o sobrang inoffer nila kung ano yung talagang dapat Isang halimbawa. na makuha niya. Isang halimbawa yung pagpasok niya sa mainstream school, Oo. tapos binigyan siya ng 1:1 Mhm. na maglo-look after sa kanya habang nasa school siya. Mhm. Yung pa lang, alam na namin na okay, Suportado siya. suportado siya. Okay. At doon pa lang at least ka na Oo. okay. Parang hindi talaga siya mapapabayaan. Doon pa lang, yun yung unang yun yung unang parang unang Experience. experience namin na talagang sasabihin namin na malaking pagkakaiba compare sa pinanggalingan namin. Mhm. Yun. So, totoo yan, ano? Tapos, as he gets older, and I'm sharing this from my perspective, is, syempre, as they get older, yung needs nila will also get bigger. You know, darating yung point na makuha niyo yung indefinite leave to remain and naturalization as a British citizen. And dun mag-open lalo yung mga opportunities for him to hopefully thrive. Maka-access siya ng funding, and yun nga, yung mas habang lumalakas sila, mas lalawig yung kailangan nilang support. Makikita mo yan as he gets older. And hopefully, obviously I hope he gets all the help that he needs, and I'm sure he will at some point. So ano naman ang um, natutunan mo about yourself, di ba? Ngayong meron kang ganitong anak, anong natutunan mo about yourself? Sinabi mo sa akin kanina, yung pasensya mo, you didn't realize na ganun kahaba yung pasensya mo. But apart from that, Yung responsibility. Hmm. Kasi, nandyan na tayo. Yun, parang binigay sa'yo ng Diyos yun eh. Yung responsibilidad na binigay sa'yo ng Diyos. I mean, para sa akin, iniisip ko na para sa akin, inisip ko na ganun pala kalaki yung tiwala sa akin ng Diyos. Kasi to look after a kid na may special needs, iba eh, sobrang challenging eh. So, ganun kalaki yung tiwala sa akin ng Diyos. Ganun kalaki yung tiwala sa amin ng Diyos na kaya namin siyang palakihin ng maayos. Kaya siya binigay sa amin. So, yun nga. Parang mas naging daddy. Alam mo yun, mas nag-mature yung isip mo na hindi katulad nun na parang, pag naging tatay ka, pwede mo pa rin gawin yung mga old ways na pwede mong gawin. Pero nung dumating si Jose, parang mas na-realize ko na, no, you have to grow up now. Not tomorrow, not after 5 years, but you have to, you have to be a man. You just don't have to be a man. You have to be a man and a dad at the same time. So, yun. You have to be man enough. Yeah, exactly. As a provider, na you have to prioritize your family. You have to prioritize your family, no matter what. Maraming mag-aas, pero you have you have to prioritize first yours. Maraming, lalo na sa atin sa Pilipinas o as a Filipino, matulungin tayo in nature. Pero you have to think na saglit lang, may pangailangan ng anak ko. At I mean, hindi naman sa pero mas kailangan ng anak ko. So, yun nga, yung responsibility mo, dapat focus ka lang. So, kailangan paintindi sa kanila yun. Oo, yun pa. Kailangan may paintindi yun. Saka kung hindi man maintindihan, so what? Exactly. Diba?
So what? So what? I'm not here to please anybody. I'm not here to May please. napanood nga ako tuloy, sabi, do not be the answer to Mhm. everything they need. Kasi Exact. pag ikaw ang naging ganun at nasanay sila na ikaw ang sagot lagi sa problema nila, lahat, yung pinakamaliit nilang problema, ikaw ang hihinga, Hihinga. ikaw ang gagawing sagot. Diba? Marami kasi Kailangan na, mo hindi nila i-prioritize. kasi na alam. Hindi nila man kasi maintindihan. Oh, yun. Ay, sorry kung ano. Oo. Yes, sorry for it. Hindi nila maintindihan kasi wala sila sa ganung sitwasyon. Mm. Pero, I don't blame them. I Mm. mean, that's their own opinion. It's okay, Mm. but at the end, I don't care. Mhm. What ang importante sa akin yung family ko. Ang importante sa akin yung Yung nandito. yung mga anak ko. Yung Oo. anak ko na. I'm not here to judge. Mm. I'm here to listen, as always. You know, so sana ganun din sila sa akin. I mean, maraming responsibility Mm. ang mag-alaga o ang magkaroon ng anak. Marami kang kailangang i-prioritize, marami kang kailangang iniisip kasi hindi mo alam kung anong naghihintay sa kanila sa future eh. At yun ang para sa akin, yun ang pinaka nakakatakot para sa akin. Tama. As a parent, Kasi as a parent, hindi mo alam pag wala na ako. Yun Pag din, wala yun nga, ako, yun paano yun. sila? Diba? Sa isang banda, dito tayo sa bansa, na we'll look after them. And yun nga lang, syempre, yung doubt na, alam mo, ako, I speak for myself, alam ko na yung anak ko, yung lalaki, that he will never be able to look after himself. So, yun yung isa sa yung mga agam-agam na araw-araw yan. Araw-araw, pagising ko, naiisip ko yan. Yan. So, halimbawa, may kaharap ka ngayon na kapwa mo na Pinoy, may anak sila, na-diagnose. Sa tingin mo, anong karunungan, anong lesson ang pwede mong sabihin na, natutunan mo na, anong isang advice na pwede mong bigay sa kanila? Actually, hindi lang isa eh. Marami. Oo. Kasi, evolving situation. Oo, kasi- So, minsan hindi mo alam eh. Actually, you have to change Mm. as a whole. I mean, para sa anak mo, wala ibang, you have to adapt. That's the right word. You have to adapt. That's it. Maraming challenges. Mm. Unang-una, yun nga, sabi ko, kailangan mo i-accept. Kailangan mo accept. Nandiyan na yan. Yung sinasabi sa atin, di ba? Nandiyan na yan. Tanggapin mo na lang. And then you have to live with it. Kasi sinabi mo nga kanina na the sooner you accept, the sooner na bibigay mo yung suporta na kailangan nila. Kasi yung denial nangyari sa akin, sus. Yung denial, ilang taon. Lalo na sa pangalawa ko. So, yun nga, naisip ko rin yung sinabi mo at some point kasi wala nang magagawa. You have to deal with the cards you're dealt with. Yun ang buhay. Ganun talaga eh. Yun nga yung sinasabi sa akin ng nanay ko rin na yan yung binigay sa'yo ng Diyos eh. So, pero hindi yan ibibigay sa'yo kung hindi mo kaya. May awa ang Diyos. Hindi yan, nandyan yan dahil may dahilan. You have to figure out, you have to live with it, and you have to figure out kung ano talaga yung lesson na binibigay sa'yo. Yeah. So, pakunti-kunti, habang nagkakaedad ako, nare-realize ko na ito nga siguro yung gustong ituro sa akin ng Diyos. Kaya niya binigay sa akin si Jose. Tapos, yun nga, for you have to. Way more challenging that I have. Yung iba kasi, nag-give up na sila. Na nagkaroon sila ng isa. Usually, natatakot na silang sundan. Pero sa amin, nung wife ko, bakit hindi natin sundan? Kasi, paano pag wala na tayo? Sino magiging kalabay niya? Social services. Social services. Pero at least, iba pa rin yung... Iba yung pala. Iba yung I mean... Pero family, ako naniniwala kasi ang family is not all about blood. Exactly. Kung sino yung pinili mo na pamilya. Kung sino yung pinili mo na pamilya. Yan ang nagiging pamilya mo talaga eh. So, anyway, lumalamig na yung ating almusal. And
maraming salamat, Mia. Maraming salamat sa Mrs. Mo. Ang pangalan ni Mrs. Ira. Ira. Maraming salamat din, Ira. Pinahiram mo sa akin si Mia today to have this discussion. Anyway, maraming salamat at maraming salamat din sa panonood, and hopefully you enjoyed our discussion here. And please help our channel grow, and please subscribe. Thank you very much, and I'll speak to you soon. Bye-bye.